Tanungin mo ang katabi mo, mabait ka ba? Diyos ko, mabait ba tayo? Number 2 question. Madaling maging spiritual, pero mahirap magpaka-spiritual. Tama. Sino dito ang bait pag nasa loob ng church? Sino dito ang hindi na mabait pag nasa labas na ng church? Sino dito praise the Lord pag nasa loob ng church? Amen. Sino dito put a little more na sa labas? Put a little more. Alam niyo yan, may struggle. Everybody say struggle. Tayo kasi bilang mga Christians or bilang mga tinawag ng Panginoon, ine-expect nung world, say world, na tayo ay good. Tayo ay binago. Tayo ay tagasunod. Tayo ay gumagawa ng mabuti. Now imagine na nandoon, mayroong ka nangangailangan, tapos kailangan mong bigyan ng tulong, tayo ba ay nalalapitan? Number 3 question. Madaling maging Kristiyano, pero mahirap magpaka-Kristiyano. Tama. Magkaroon po tayo ng personal realization. Alam niyo po, every day is a struggle para sa bawat isa sa atin na maipamuhay talaga yung salita ng Diyos. No? At sabi nga doon, lumapit. Hindi naman lumapit. Nakita lang niya nga from afar yung mga tao. Pero alam niyo si Abraham, siya na mismo ay nag-offer ng tulong. No, nag-offer ng tulong. Why? Because your faith is revealed by how you treat others. Yung pananampalataya mo bilang Kristiyano, makikita yan sa iyong mga gawa. Everybody say gawa. How you deal with people, how you treat strangers. Kaya minsan, sino dito nalapitan na nung mga ilang na hindi niya kilalang tao sa somewhere tapos humingi ng tulong? Naranasan niyo na yon? Meron pa nga sasabihin niya, bilhin niyo na yung ganito ko kasi kailangan ko na ng pamasahe, bilhin niyo na yung ganito ko kasi nag-aaral ako. No, I don't know if may mga modus na gano'n or what. Pero alam niyo, minsan ine-evaluate ko din kapag nilalapitan ako ng gano'n. Kasi like in the story of Abraham, no, tumulong tayo sa nangangailangan because who knows, no, baka angel of the Lord na pala yung tinutulungan natin. Si Abraham that time, di naman niya alam eh. Pero angel of the Lord na pala, kasama si Lord doon sa kanyang tinulungan. No? Meron ba sa ating humihingi ng tulong? Or nakita natin na nangangailangan na ng tulong, pero wapakels tayo. No? Alam niyo ba yung wapakels? No? Sabi mo sa katabi mo, wag kang wapakels. Kasi tayo mga Christians, no, tinawag talaga tayo ng Panginoon to be a blessing. Sabi nga doon kay Abraham, I have called you, I will bless you, and you will be a blessing. Sino dito blessed ni Lord? Say amen. Pumalakpak nga yung blessed ni Lord. You are blessed because God wants you to be a blessing. May pagpapala ka kasi gusto ng Lord maging pagpapala ka rin sa iba. Kaya wag mo sarilinin yung iyong mga blessing. Si Abraham na nakakatuwa yung hospitality niya, nakakatuwa yung pagtulong niya, kahit hindi humihingi ng tulong sa kanya, ibinigay niya yon, no, to share his blessings doon sa mga strangers. No? Everybody read this. 1, 2, 3. Make God's verse your reason to serve. Binaliktad lang natin. Alam niyo po, ang dami kasi nating naririnig na mga verses. Amen? Ang dami nating nababasa na good verses in the Bible. Pero yung mga salita na yon, yun ang gamitin nating purpose, dahilan para gumawa ng mabuti sa ibang tao. No, para makapag-serve. Everybody say serve. Alam niyo po, hindi madaling mag-serve. Hindi madaling mag-serve. Punta tayo dyan later. So meron tayong subpoints doon po sa turn your spirituality into sympathy. Sabi nga po natin, madaling maging Christians, pero how do we treat other people na nakikita ba ng Diyos, ng tao na buhay ang Diyos sa atin? No? Number 1, grab every opportunity to serve. No, be hospitable even if it's uncomfortable. Kasi katulad nun, si Abraham, dumating yung bisita, dumating yung mga nangangailangan sa tingin niya, nangangailangan, mga pagod, worn out, no? During the heat of the sun, kainitan.
No, hindi komportable yun. Ibig sabihin, iasikasuhin pa niya yun habang kainitan. Alam mo yun? Katulad ngayon, mainit ba? Tanongin mo katabi mo, mainit ba? No? Mainit. Eh, yung kainitan, mas mainit. Diba? Mas mainit. Pero, kahit hindi komportable, kahit inconvenient, tumulong pa rin siya. No, I don't know kung sino yung mga kinakausap ng Lord na yun na nangangailangan ng tulong ang kanilang mga someone. No? God is speaking to you. No, sa kainitan ng araw, Abraham deliberately invited 3 strangers to serve them. Abraham grabbed the opportunity. No? Sabihin natin, pagkakataon. Minsan alam niyo yung mga pagkakataon na yan, pag lumapit sa inyo, yun yung magiging way. No? It's a test also kung tayo ba ay magiging karapat-dapat dun sa mas malaking blessing. Alam niyo, after na i-serve ni Abraham, ito mamaya, di ba nakita natin, ibinigay yung mabuting balita sa kanya that Sarah, no, magkakaroon sila ng anak after a year. No, ibinalita agad sa kanila yung good news. No, because true Christians create opportunity to do good to others. Ulitin ko po 'yon. True Christians create an opportunity to do good to others, to help, to serve, and to make a difference. Kaya minsan, anuhin natin, Lord, ano ba yung purpose ng buhay ko? Purpose ko lang ba magtrabaho? Purpose ko lang ba mag-church every Sunday? Pero paano yung pag-reach out ko doon sa mga tao na nangangailangan? Paano pag-reach out ko doon sa mga tao na nasa paligid ko? No? Create an opportunity to do good. Sabihin mo sa katabi mo, gumawa ka ng pagkakataon. Sadyain mo. Sabihin mo, sadyain mo. Alam mo yon, kahit hindi humingi ng tulong, alam mong walang pang-ulam yung isa, bigyan mo na ng 1 kilong bigas at itlog or ano. So, gugulat siya, huy, bakit? Bakit binigyan mo ko? Diba? Wala lang, gusto ko lang ikaw i-bless. No? Kaya sabi ng mga men, diba, sabi niya, okay, ikaw ang bahala. Sabi gano'n, salamat, ikaw ang bahala. Sige, sabi niya, kung okay lang sa inyo, paghahainan ko kayo, gasan ko yung paa ninyo. No, doon sa mga tao na yon. So, don't wait for someone to ask help. Kita mo na, tulungan mo na. No, kalabitin mo yung katabi mo, sabi mo, kita mo na, tulungan mo na. Be sensitive to the needs of other people. No, kumusta yung ating sympathy sa mga tao? Kumusta ang pagmamalasakit natin? Sino dito? Mga estudyante. Wala pang pasok, no? Pagmamalasakit sa ating mga kaklase. Sino dito may mga kapitbahay? No, do good sa inyong kapitbahay. Sa inyong mga kamag-anak, sa ating mga kapamilya. Yung mga kapamilya, kamag-anak, kaaway na rin, kapitbahay, no? Kaibigan, gawa tayo ng mabuti. Kaibigan, no? Kamali ang kaibigan. Kaibigan, no? So let us see kung ano po yung ginawa. Alam niyo, itong verse na to kasi, kaya dito tayo magdedwell, napaka-specific. Alam niyo po in the Bible, pag merong mga specific, doon kayo titingin. Kapag may mga quotation na may nagsalita, may mensahe yon. When we interpret the Bible, pag makita mong ganon, yes, Lord, may mensahe yon. May gustong i-emphasize dun sa verse na yon. Yung mga detalye, tingnan natin. Ay, bakit wala? Sige, mamaya. Number 2. Ay, B pala, sa first point. Yan. Genuine service honors the Lord. Genuine. Sabihin natin, tunay. Tunay. Yung hindi peke, hindi kaplastikan, na walang halong biro. Totoo talaga. Now, how you treat people reflects your faith. Yan, tingnan natin mamaya sa passage, ha. Isa-isahin po natin yan. Abraham provided all-out service. Sabihin nga natin, all-out. Ibig sabihin, kompleto. From finish to end. Lahat ng kaya niyang maibigay. No, gawin mong bukal sa puso mo yung pagtulong sa kapwa. No, do it, hindi para itaas yung sarili mo, kung hindi to honor God. No, laging sabihin natin, ginagawa natin ito because I want to honor God. No, si Abraham, ganun din eh.
Patuloy siyang sumusunod sa Lord, no? At ginagawa niya mga bagay na yon to honor God. No, pagbabasahin niyo yung buhay ni Abraham, everywhere he goes, talaga gumagawa siya ng altar at pinupuri niya ang Panginoon. No, gumagawa siya ng paraan kung paano niya mapapurihan, mapasalamatan, makausap si Lord. No, makausap si Lord. No, yung ang ugali natin, yung kilos natin ay reflection ng ating paniniwala. Naniniwala ba tayo doon? Yung ugali mo, yung kilos mo, yung gawa mo, yun yung reflection ng iyong paniniwala. No? Tingnan mo uli yung katabi mo. Sabihin mo, mabait ba tayo? Mabait ba tayo? Binabago tayo ng Lord araw-araw. Binabago talaga tayo ng Lord araw-araw. Kaya parang mabait ka ngayon, tas bukas, parang ba't hindi na ako mabait? Parang sinasapian na naman ako. Di ba? Ganun eh, minsan maninibago ka, gayon, parang full of energy ka, tuwa ka, pero biglang kinabukasan, para na namang sinapian, no? Again, malay mo, no, yung lumalapit sa'yo, they are angels of the Lord. Yung malapit sa'yo, yun pala yung door for your blessing, no, to be open. Yung mga pagtulong, alam nyo po, pagbubukas yan ng pinto. Yung pagbibigay natin, pag-open ng gates of heaven. Kaya pa nagbibigay po ako sa Lord, sabihin ko, Lord, binibigay ko tong tithes and offering ko sa'yo. Bahala ka na po, Lord, kung saang bintana, pintuan ng langit, magmumula ang pagpapala, basta alam ko, bibigay mo yan. Basta alam ko, i-honor mo because you have said that in your word. No? Kaya sabihin mo sa katabi mo, all-out giving. Bukal sa puso, no, yung pagbibigay natin. Tingnan natin, yung sabi ko kaninang, isa-isahin natin yung ginawa ni Abraham. Okay. Sabi dito, if I have found favor in your eyes, my Lord, do not pass your servant by. Let a little water be brought, and then you may all wash your feet and rest under this tree. So, pahinga muna. Ano muna kayo? Kumbaga, settle down. Settle down muna kayo dito. Ugasan niyo yung paa mo. Diba? Tapos mag-rest ka, bibigyan ng tubig. Parang may pa-welcome drinks. Diba? Magpapasa ka sa mga event, may pa-welcome drinks. No? And let me get something to eat so you can be refreshed and then go on your way. Punta tayo sa baba. Sabi niya, so, sige, okay, well, sige, do as you say, sabi ng mga bisita. Then Abraham hurried to Sarah. Sabi niya, quick, bilisan mo. No, get 3 seahs of the finest flour and knead it and bake some bread. Ilan nga daw na seahs? 3. Natin mamaya kung gaano kadami yan. Sino dito nagbe-bake? What? Nagbe-bake? Sino dito talaga yung tunay po nagbe-bake? Si Ate Des! Si Ate Des! Ayun, sige, Ate Des, may tanong ako sa'yo mamaya. Yan. Then he ran to the herd and selected the choice tender calf and gave it to the servant. He hurried to prepare it. He then brought some curds and milk and the calf and that had been prepared and set this before them. Yan, dyan muna tayo sa yellow. No? Sabi doon, kasi when I did a little research lang naman, in the Jewish study, yung estimate po ng C in the Bible, kasi measurement yan parang kilogram, liters, ganyan. So ngayon, 7.7 liters siya. 7.7 liters. Ang isa. Okay? Madami na po ba yung 7.7 liters? Mga makakakain na ba tayo lahat nun? Pwede na? O, mga 3, gawin natin. Gaano kadami makakakain kaya? O so 7.7 times 3, mga 23.1 liters all in all. Kasama na rin yung nasa 7-Eleven? Makakakain na silang lahat. So, ganun kadami yung flour na pinaprepare. O sige, prepare nyo yan. 23 liters of flour. Imasa ninyo at gawin ninyong tinapay. Imagine, ilan po ulit ang kakain? 3. What does that mean? Nag-prepare siya ng madami, hindi lang sa kanilang pagkain. Ibig sabihin, nag-prepare pa siya para may madala yung mga men, yung 3 men sa kanilang pagta-travel kasi alam niya na nagta-travel sila. So, ganun katindi yung pagbibigay ni Abraham. No, na ganun kadami yung makakakain, pero 3 lang yung makakatanggap. Ganun yung pagbibigay. Kasi sabi natin, all-out giving. Tapos, ano sabi doon?
He ran to the herd and selected a choice of calf. So pumunta siya doon sa, ano bang Tagalog niyan? Baka, ano ba to? Guya. Yan. Guya. And gave it to the servant, and he hurried and bring milks of calf. Yung pala ay ginagatasan din, no? Yan. So, ibig sabihin, tumakbo po siya doon sa farm nila, kumuha siya ng finest na magandang calf, tapos nag-ano pa sila ng milk, nag-extract pa sila ng milk para may mainom ng bisita. At nakalagay doon, he ran. Sino ang tumakbo? Si Abraham. Siya mismo. No, ang all out na nagpunta, nag-serve, nagbigay ng kanyang time and effort dun sa mga tao na yon. No, at para maibigay yung fresh milk na yon sa mga bisita. At ano sabi sa bandang dulo yung naka-blue? Basahin po natin kung kaya nyo, maliit kasi. 1, 2, 3. While they ate, he stood near them under a tree. Habang kumakain yung mga bisita, nakatayo siya, harap nila, nakatingin. Ibig sabihin like a servant. Na, anything else? Kailangan nyo pa ba? Ganon. Hindi siya yung talaga, sige, kain na tayo. Sinamahan, di ba? Hindi. Talagang naging servant siya doon sa kanyang mga bisita na hindi niya kilala. Alam niyo tayo bilang mga anak ng Diyos, tinawag ng Diyos, ganun din eh. No? Tinawag tayo na mag-serve. Minsan kahit hindi nga natin kilala eh, because gusto nating makilala. Pag pumasok sa cell, di ba? Invite talaga natin. We want them na ma-feel na family tayo. No? And we serve them with all of our hearts. No, sabi doon, nakatayo lang siya. Because in the Old Testament, lahat talaga ng mga servants, nakatayo lang yan sila. Hindi sila umuupo kasama ng mga guests or ng mga important people. Ganon katindi yung pagpapakita ng service ni Abraham. No? And to think, no, na mayaman siya. Siya yung may-ari ng kaharian na yon, ng lugar na yon. No, kung tutuusin, pwede naman siyang kumain with them. No, pero nandoon yung pagpapakumbaba. No, yung humility kay Abraham. No? So, yun yung naging message ng Lord. Number 2, everybody read. 1, 2, 3. Trust God's word, not the world. Dito, medyo sasama na tayo. Sisilipin na natin ngayon si Sarah. Habang kumakain yung tatlong men, si Sarah ay naroroon lang sa tent. Kasi siya ay nag-prepare. Nandun siya sa tent. Nakatago siya sa tent. No, trust God's word, not the word. Ano ba yung word na ibinigay sa kanya? Sabi doon, siguro natuwa na yung mga men, nakaset na sila, nakakain na sila, grabe yung service ni Abraham. No, gusto ko imagine ninyo hindi naging madali yung naging effort na yun ni Abraham. Kasi pumunta pa siya sa farm. Imagine nyo, kainitan na. Tapos nag-ano pa ako ng baka, baka ba? Baka kasi alam ko lang. No, ng guya. Diba? Tapos magsiserve ka pa. Babalik-balik siya. Siguro pawis na si Abraham no? Ilang taon na si Abraham noon? 99 na yon. Mag-100 na siya noon. Kasi sabi nga, very old. Everybody say, very old. Tingnan mo nga yung katabi mo, very old ba? Hindi. Very young. Sabi mo nga sa katabi mo, you look young. You look yarn daw. Yarn. You look yarn. Yarn, no? Si Abraham nga, ang tanda-tanda na, nakatakbo pa, nakapag-serve pa all-out service. Imagine nyo. Tapos tayong babata natin. Hindi natin kayang mag-serve, magparaya, magbigay. No? Kaya sabi ko, Lord, meron kang itinuturo sa amin. No? Na kayang-kaya namin itong gawin. No? Yung challenge na to, yung test na to, bilang mga Abraham of today's generation. No, sabi doon, balik tayo. Where is your wife Sarah? They said. No, here in the tent, sabi ni Abraham, I will surely return to you about this time next year. Kailan daw? Next year. And Sarah, your wife, will have a son. Again, ilang taon na nga? That time, 90 years old na si Sarah. Nung nakipag-usap si Lord sa kanya, si Abraham ay 75 years old. And now, ngayon ay mag-99 na siya, magwa-100 na siya. Ganon katagal, ibinigay yung answered prayer ni Abraham. So sabi doon, now Sarah was listening. Nakikimarites ngayon si Sarah pala, nandun sa labas. No? Nakikinig.
Inimagine ko siguro ang lapit lang noon, no? Kasi rinig na rinig niya eh. No, we're already very old. Sabi doon, Abraham and Sarah were already very old. Sarah was past the age of childbearing. Ibig sabihin siya ay menopause na. No, wala nang kakayahan na magkaroon ng anak. Kasi matanda na eh. No, matanda na. Sabi doon, so Sarah laughed to herself. Natawa siya sa sarili. Hindi naman yung pinagtawa niya yung sinabi. Natawa siya sa sarili. And sabi yun, he laughed to herself as she thought, after I am worn out and my Lord is old, asawa daw niya, will I now have this pleasure? Then the Lord said to Abraham, why did Sarah laugh and say, will I really have a child now that I am old? Is anything too hard for the Lord? I will return to you at the appointed time next year. Inulit, next year. And Sarah will have a son. Sarah was afraid. Natakot si Sarah ngayon. No? Ay, nalaman niya pala yung sinasabi. No? Sarah was afraid, so she lied and said, I did not laugh. And he said, yes, tumawa ka. No? Tumawa daw si Sarah. Pero, tinanggi pa niya na tumawa siya. Ano makikita natin doon? Faith over faith. Faith over faith. Kasi sabi nga, di ba, trust God's word, not the world. Ano yung message sa kanya? Ano yung word ng Panginoon? Ikaw, pagpapalain ko, magkakaroon ka ng anak next year. Alam niyo, nakakatawa yung pagkakasabi ni Lord. Kasi sabi niya, next year ha, ganito ring oras, ganito ring panahon, babalik ako. Napaka-specific. No, nung timing na ibinigay ng Panginoon. No, yung subpoint po natin dito, have faith in the promises of God. Sabi mo sa katabi mo, have faith. Tanungin mo nga yung katabi mo, mayroon ka bang prayer request? Sino dito may mga prayer request sa Lord na 25 years na yata, hindi pa natutupad? No? O, tingnan mo ulit, ilang taon ka na ba? O, ilang taon na answered yung prayer ni Sarah? 90. O, malayo pa tayo sa 90. Kaya pa natin maghintay. No, manampalataya ka, wag mag-alala. I don't know, no? Some of us na may mga answered prayers at nag-aalala tayo, nagtatanong tayo, Lord, ang tagal-tagal na itong answered prayer ko, itong prayer ko na to, hindi pa po nasasagot. No? Manampalataya ka lang, huwag kang mag-alala. Kasi yung pag-laugh or pagtawa ni Sarah, parang sinasabi, tanda-tanda ko na mangyayari pa ba yun? Impossible. No, impossible. Remember, not all who receive, believe. Everybody say, basahin natin to para sink in sa'yo. Not all who receive, believe. O, sabay-sabay. Not all who hear, adhere. Hindi lahat na nakakarinig po ng mensahe ng Panginoon ay nakakatanggap nun. Hindi lahat ng nakikinig ng salita ng Diyos ay gumagawa nun. Kaya nga sabi ko po, tayong lahat, araw-araw binabago. Araw-araw, tinatrabaho ng Panginoon. No, kasi may mga times no, na hindi tayo sumusunod sa Panginoon at nakakarinig tayo ng salita ng Diyos pero hindi tayo naniniwala or nag-aalinlangan tayo or tumatawa tayo. Mangyayari nga ba to? No, your testing and your trial will expose your faith. Parang yung kay Sarah, tinest siya ng Panginoon. I am 90 years old, worn out, matanda na ako, I don't have pleasure. Siguro nga hindi na sila nagtatabi pa ni Abraham. No? Ako magkakaanak pa. No? Yun ang pinaka-weakness niya. And that's the world, no? Yun yung vision or yun yung explanation ng world. No? Kapag pa-menopause na magkakaanak pa, sabi ng mundo, hindi na. No? Sabi mo nga sa katabi mo, manganganak ka pa. Hindi ka pa menopause. O, yung mga bata dyan, ba't ang lakas ng manganganak ka pa? Ay, yung mga lalaki, huwag nyo sabihin manganganak.
Alam niyo po, nung meditate ko, yun ang weakness ni Sarah eh. Matanda na siya. Kaya lang, ang calling niya, magiging mother of all nations. Kasi si Abraham ay father of all nations. Pero yung weakness niya nandun eh. Hindi na ako manganganak. Menopause na nga ako. No? Yung kahinaan po natin, remember, no, yung weakness natin would be the footstool of God's strength. Your weakness will be God's footstool, no, para maipakita niya yung kanyang strength. Kaya sinasabi, di ba, when I am weak, then I am strong. No, kung mahina ka, mag-alak ka kasi bibigyan ka ng kalakasan ng Lord. At kapag nagawa mo dahil mahina ka, nangyari dahil hindi mo kaya, it is all because of God. Maha-highlight yung kapangyarihan, yung kataasan, yung power, no, ng Panginoon dahil hindi yun sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, hindi dahil sa'yo. No, dahil yun kay Lord. Dahil walang imposible kay Lord. Sabi mo sa nasa likod mo, walang imposible sa Lord. Sige, tingnan mo yung nasa likod mo kasi nakasimangot na. Tingnan mo. Lahat kaya niyang gawin. No? Lahat kaya niyang gawin ni Lord basta kaya mong tanggapin. Lahat kaya niyang gawin basta kaya mong tanggapin. Minsan kasi, gustong-gusto nating mangyari, hindi inaalaw ni Lord because hindi mo kayang tanggapin. Baka pag natanggap mo na yon, mawala ka sa church. Baka pag natanggap mo na yon, manghina ang pananampalataya mo. Baka pag natanggap mo na yon, yumabang ka. Baka pag natanggap mo na yon, talagang magmalaki ka na. No? And hindi yun ang gusto ng ating Panginoon. No? He will give to us according to our faith's response. Nakakatawa si Abraham. Doon sa passage, walang naging comment si Abraham. No, hindi niya sinabing, "Uy, bakit? Totoo naman po, hindi na siya manganganak." Di ba? Walang comment. Even in the other books, nakakatawa si Abraham, hindi siya nagko-comment talaga. Naniniwala lang siya sa Panginoon. No? Here I am, Lord, let it be done. Sumusunod lang talaga siya. So have faith in the promises of God. Sabi natin, di ba yan, yung faith, yung testing natin will expose your faith. Sino dito lahat nananampalataya sa Diyos? Taas ang kamay! Sino dito tinitest ng Lord ngayon? Sabi doon, yung testing mo, ma-expose niya yung faith mo. Ito bang anak kong to'y talagang nananampalataya? Ito bang anak kong talagang Kristiyano? No? Ito bang anak ko talagang magpapakong babae re? No? I-expose ng testing mo, ng problema mo, ng trials mo, ang pananampalataya mo sa ating Panginoon. Like what He did to Sarah. No? Kaya, sabihin mo sa katabi mo, ka-faith lang. O, di ba? Napakinggan nyo na yan. Ka-faith lang. Ano man yung iyong ginagawa. Ka-faith lang. No? Dahil ang kahinaan mo, doon makikita ang kalakasan ng Diyos at walang imposible sa Kanya. No? Know who you are. Tanungin mo nga katabi mo, kilala mo ba yung sarili mo? Sino daw siya? Sino siya? You are called by God. No, gusto ko, ganitahin mo yung katabi mo sabi mo, you are called by God. I-remind mo sa kanya, anak ka ni Lord. Sige nga, kalabitin mo, anak ka ni Lord. Yugyugin mo. And you know, your situation doesn't matter. Yung sitwasyon mo ngayon, hindi yan importante. Tulad ng nangyari kay Sarah. Yung sitwasyon niya, matanda na siya, menopause, worn out, wala nang pleasure for everything. Pero yung situation niya did not matter dun sa plano ng Panginoon. Your status does not matter. No? Minsan tinatanong natin, ako, i-bless ni Lord, ako magagamit ni Lord. No? Ako magiging cell leader. Tanong mo yung sarili mo, di ba? Sabi ng cell leader mo, oy, next year, magiging cell leader ka na. Ha? Ako magiging cell leader. Matanda na ako. Diba? Ako magiging cell leader. Bata pa ako. No, sabi mo sa katabi mo, age doesn't matter. No, ano mang edad mo, gagamitin ka ni Lord. Sabi doon sa Tagalog version, sabi ni Sarah, lipas na nga ako eh. Lipas. Alam mo yun, lilipasan na. No, mahina. Ikaw ba yung tao na tingin mo lipas na, mahina ka, worn out, incapable?
Sino dito umaamin siya ay moody? Sino dito umaamin siya ay problematic? No? Sino dito yung parang feeling niya kulang siya sa talino, kulang siya sa skills, mahirap lang ako, wala akong trabaho, di ako marunong magsalita, marami akong kakulangan, marami akong mali sa buhay ko, marami akong kamalian sa buhay ko. No? Imposibleng magamit ako ni Lord. Minsan ganun tayo eh. No, Lord, imposibleng magamit mo ako kasi dami pang mali sa akin. Ang dami ko pang kailangang itama. Remember, araw-araw ka pa rin tinatama ni Lord. No? Sabi mo sa katabi mo, tatama rin yan. Tatama rin yan. No? Dahil walang imposible sa Lord. No? Minsan isip mo, imposibleng magbunga ako. Imposibleng magamit ako ni Lord. No, pero sinasabi sa iyo ng Panginoon, no, yung pangako next year, I don't know kung next year man 'yan, kung pangako sa iyo depende. No, babalik si Lord. Sabi mo sa katabi mo, babalik si Lord. At yung prayer mo answered na. Pagbalik ni Lord. No, kaya sabi mo, katabi mo uli, sabi mo, sagot ka ni Lord. Sige, kausapin mo katabi mo, sagot ka ni Lord. Kasi namumroblema yan dahil hindi nangyayari yung kanyang answered prayer. Pero remember, si Lord ang sumasagot. No? Si Lord ang sumasagot. So kapatid, kung ganyan ang mindset mo ngayon, I don't know who needs this message. Gusto ng Lord sabihin sa'yo, walang imposible. Magtiwala ka lang. No, tuloy lang. Kasi kahit nga imposible makapangyayari sa Panginoon. Imposible man sa'yo, sa Lord posible yan. No, dahil walang imposible sa Lord. Sabi doon, bakit tumawa si Sarah? Why did Sarah laugh? Anong nakakatawa? Parang ganun sabihin, anong nakakatawa? Sabi mo nga sa katabi mo, anong nakakatawa? Tinawag ka ni Lord, wag kang tumawa. Seryoso si Lord. No, seryoso si Lord. You will be fruitful. Amen po ba? Sabi mo nga sa katabi mo, you will be fruitful. And it's not funny. It's not funny. You will bear fruit, the kind of fruit that remains. Sino gusto nun? No, the kind of fruit that remains. Now, God is serious about fulfilling His promises. Pag sinabi po ni Lord, mga kapatid, kung ano po nasusulat sa Bible, it will happen. Pag sinabi niya, gagawin niya. No, pag sinabi niyang obedience equals blessing, gagawin niya yan. Pag sinabi din niyang disobedience equals curse, gagawin din niya yan. No, kaya, huwag ka nang tumawa. No, huwag ka nang mag-alala. Huwag ka nang mag-doubt. Kasi yung pagtawa na yon, pagtingin sa weakness na kung anong meron ako, anong sitwasyon ko ngayon, no, at hindi pagtitiwala sa kayang gawin ng Panginoon. So, magtiwala ka lang. Sabi mo ulit sa katabi mo, tuloy lang. Ito maganda, basahin natin. Uy, yan. Basahin natin yung nasa blue. 1, 2, 3. Oh, yeah. It's not about how you see yourself, but it's about how God sees you. Kung paano ka tinitingnan ng Diyos, hindi kung paano mo tinitingnan yung sarili mo. No? Hindi sa kakayahan mo, kung hindi sa kaya ng Panginoon. O yun, nasa blue sa baba. 1, 2, 3. It's not about your position, but it's about how God positioned you. Di ba? Ngayon yung sitwasyon kasi ni Sarah, nakikita natin lahat walang sign na siya ay magkakaanak. No? Pero doon na siya pinosisyon ni Lord Magiging nanay ka ng karamihan. Ikaw na tinawag ng Panginoon, pinosisyon ka sa family mo. Diyan ka kabilang sa family mo. God has positioned you in your family because you have a role to play sa family mo. Tinawag ka ng Panginoon, no, para sa iyong family to bear fruit doon sa iyong pamilya, sa trabaho, no, sa kung saan ka man kabilang na mga organizations. Do it all, no, for the glory and the grace of God. No, wag mong gawin sa iyong strength. Don't do things according to your own strength kasi kung sa sarili lang natin, hindi po natin kaya. Totoo po 'yun. No, pero with God, all things are possible. No, the Lord will bless you according to His riches.
Sabi nga sa Jeremiah 32:27, sabihin natin, basahin natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Pag nagbubulay-bulay ako ng Lord, is anything hard for you? Wala naman eh. Kaya lang talagang test is part of life. Lord, ba't hindi nangyayari? It's a test of your faith. Lord, bakit hindi pa dumarating? It's a test of your faith. Pero kailangan lang titingnan mo, focus ka lang kay Lord that nothing is too hard for the Lord. Malapit na po tayong matapos. So dito in Hebrews 4:1-2, sabi doon, imagine niyo, I want you to imagine na doon si Sarah sa loob ng tent, tapos sila nag-uusap-usap. Narinig niya at sinabi niya. No, inisip niya at sinabi niya. Ang sabi doon, di ba kayo nagtaka? Bakit alam nung narinig? Bakit? Kasi walang lingid sa ating Panginoon. Nabasahin po natin ito. Maganda po ito para mag-sink in sa iyo. Ikaw mismo magbasa. Hebrews 4:1-2. Okay. Basahin natin lahat ito. 1, 2, 3. Kaya nga, habang nananatili ang pangako ng Diyos na tayo'y makakapasok sa kapahingahang sinabi niya, mag-ingat kayo. Basahin niyo to ha. 1, 2, 3. Mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. Sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang magandang balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. So lahat po ng Word of God, promises ng God na napapakinggan mo, i-claim mo yun, tanggapin mo yun. No? Sabi doon, mag-ingat ka. Mag-ingat tayo. Baka hindi mo matanggap yung pangako. No? Kaya si Sarah, natakot siya, nagsinungaling siya. Pero dapat sinabi na lang niya yung kanyang nararamdaman. No? Time's up, malapit na. So, God has planned your future. Next point dito sa part na to. Nasabi doon, babalik ako sa isang taon at ganito ring panahon. God has planned your future. God is very specific sa timeline niya. No, in the past, pakinggan natin, laging yung season of waiting. Itong buhay ni Abraham at ni Sarah, sobrang tindi ng season of waiting nito Pero nakaplano na yung future nila. And yung timeline is very specific sa kanila. So sa next year, itong taon na to, is tutugunin ko ang pangako ko sa'yo. Gagawin ko yung pangako sa'yo. No, God knows anong oras, anong panahon, anong pagkakataon, anong sitwasyon ng buhay mo. Yung pinag-pray mo, darating yan sa oras na itinakda ng Panginoon. No, very specific ang oras ni Lord para sa'yo. Very specific ang panahon ni Lord para sa'yo. Specific yung sitwasyon na kakaharapin mo para matanggap mo yung blessing na yon. No? Sabi nga, di pa tapos si Lord. Sabi niya, babalik siya. Alam niyo, pinangako rin ni Lord Jesus na babalik siya. Sino dito naniniwala na babalik si Jesus para sa kanya? Kaya keep on waiting. No, have faith. Kasi babalik si Lord. Ano man yung pinagdadaanan natin, wala ka mang problema ngayon. Well, remember, testing is part of life. Darating at darating ang test. Wala pong, kahit tayo mga Christians, hindi tayo exempted sa mga testing. Your testing tulad ni Abraham ay darating. Iba-ibang level lang ng testing. Pero ang pangako ng Panginoon, hindi pa ako tapos, babalik ako at tutuparin ko yung pangako ko. Kaya manatili ka lang dahil darating ang tamang panahon. No? Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka kasing magmadali. Mamadali kasi. May lakad. And the last point dito po, at the state of fear, ask God to interfere. Nakakatawa yung mga revelation ng Lord ng mga ganun. Sino dito minsan nakakaramdam ng takot for the future? Say amen. Ano kaya mangyayari sa akin? Paano pag nawalan ako ng trabaho? Paano pag nawala ang mahal ko sa buhay? Paano pag naghirap ako? Paano kung di ako makapasa? Paano kung di ako makapag-college? No?
Kapag ikaw ay natatakot, give all your fears, all your worries, and doubts to God. Iluhod mo yan sa Panginoon, umiyak ka sa Panginoon, ibigay mo yan sa Panginoon. No, huwag ka nang magkaila. Huwag mo nang itanggi. Dahil hindi mo naman maitatago sa Lord ang feelings mo. No? Si Sarah, sabi niya, hindi po ako tumawa. Hindi, tumawa ka. Lord, hindi, okay lang ako, Lord. Pero sabihin ni Lord, hindi ka okay eh. Sabihin mo sa akin kung ano nararamdaman mo. Anyway, alam ko naman yan. No, alam ng Diyos ang nararamdaman mo. God knows, God sees, God hears. No, sabihin mo sa katabi mo, kilala ka ni Lord. Kilala ka ni Lord. No, kung sino man sa atin yung may gano'n, may alinlangan, may takot, may mga tanong, maraming tanong sa buhay, give it to God. Dahil kung ano yung feelings mo, feel din yun ni Lord. Alam niya yon, yung nararamdaman mo. No? Alam ni Lord ang nararamdaman mo. At dito na nga po tayo pupunta sa last part. Last verse na to, I think, bago tayo mag-summary. Yan. In Hebrews 4:12-13, nasabi doon, bakit wala tayong kayang itago sa Lord? Lalaki, babae, o ano man. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas kaysa alinmang tabak na sa kabilay may talim. No, mas matalas pa sa talim ng tabak, ang salita ng Diyos. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto. No? Ang salita ng Diyos, kaya niyang utusan even the bones, even the parts of your body. Lahat tumatalab, matindi pa sa double-edged sword, no, or like a double-edged sword, ang salita ng Diyos. At kung nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Alam po ng Lord, no, yung nararamdaman natin ngayon, if we are really receive, kapag tayo nagbabasa ng Bible, if we really believe in the Word of God, kung tayo ay nananahan sa Kanya, nananalangin sa Kanya ng tunay sa puso natin, alam niya yan. Dahil walang nilalang na makapagtatago sa Diyos, ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin at sa Kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. No, at this point, no, sana marami po tayo natutunan sa buhay ni Abraham. Ako talagang sobrang nahamon ako sa buhay ni Abraham. At ngayon ko naunawaan, mas lalong naunawaan, naintindihan kung bakit siya ang pinili ng Panginoon. Kung bakit siya ang ginawang Father of all nations. No, dahil ganun yung pananampalataya niya, ganun yung pag-ibig niya sa Panginoon. No, in summary, ano yung natutunan natin? Number 1, Abraham is a man of absolute faith. Number 2, he is a man with a big heart. Number 3, he is a man with courageous obedience. And then a man of deliberate actions. Yung mga ginagawa po natin na yun, yung mga deliberate actions natin, ano-ano yun? Number 1, turn your spirituality into sympathy. Challenge sa atin every day to be true Christians, living Christians. No, grab every opportunity to serve. Genuine service honors the Lord. Ginagawa natin, lagi natin ibigay sa Panginoon. And then number 2, trust God's word, not the world. Of course, nandito tayo sa world. Every day is a battle. Kung sino ang pakikinggan, kung ang salita ng Diyos o yung nakikita mo o yung sitwasyon mo. Have faith in the promises of the Lord. No, God has planned your future. Nakatakda na yan. Kung next year man yan mangyayari, magiging fruitful ka, it will happen according to God's plan. And at the state of fear, kung nangangamba ka man, sa sitwasyon na to, alam mo yung mga pangako ng Panginoon, pero parang nagda-doubt ka, natatakot ka na mangyayari pa to, ask God to interfere. Lagi mo lang kausapin si Lord. No, lagi lang tayo pumunta sa altar. Ganun yung ginagawa ni Abraham. Lagi siyang gumagawa ng altar. No, ibig sabihin, a place. There is a place where he prayed. There is a place, no, kung saan minimit niya si Lord. No, sa ating kwarto, no, doon ka luluhod sa Panginoon, doon ka mananalangin sa Diyos. No, doon mo i-build yung relationship mo kay Lord hanggang sa siya yung muling bumalik. No, pwede pong i-invite kong bawat isa na tumayo. Tayo po ay manalangin. I invite each one of you muna na manalangin, no? I
can feel that someone, parang meron kayong mga prayer request na matagal na, hindi pa rin natutugon, or meron kang mga struggles sa inyong family or sa sarili mo, pray it now, the opportunity na ilapit mo sa Panginoon. No, tulad ni Sarah, alam ni Lord kung anong sitwasyon mo. Sabihin mo lang sa Kanya kung ano yung nararamdaman mo, ano yung kailangan mo, ano yung prayer mo, and how you feel. Sa mga oras ito, I'm giving you a minute, no, to say your personal prayer. Pwede po ba itaas natin ang kamay natin sa Panginoon? Panginoon, maraming pong salamat sa iyong mensahe. Salamat, Lord God, sa buhay ni Abraham na aming natutunan, Panginoon, Lord God, ang pagkakatawag niya, Panginoon. At alam po namin na kami rin po ay tinawag mo, Panginoon, Lord God. Maraming pong salamat, O Diyos, sa opportunity, sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin, Panginoon. Lord, we believe na hindi po namin kaya without you. Kaya po, Panginoon, lumalapit kami sa iyo. May mga prayer requests na mga naririto, Panginoon. They're raising their hands in surrender, Lord God. Ang kanilang prayer request sa iyo, mahirap man ito, matagal man itong nangyari, na hindi pa nangyayari. Lord, we believe there is a proper timing, Panginoon. Your timeline is perfect, Panginoon, para sa kanila. And we continuously lift it up to you, Panginoon. Ibinibigay namin ito sa iyo. Naniniwala kami, Panginoon, that nothing is impossible with you, Panginoon. At tutugunin mo po mga panalangin ito. Lord, iba sa amin na nakataas ang kamay, maaring may karamdaman, Panginoon. May problema at kabigatan sa mga oras na ito, Panginoon. Nahihingi siya ng kagalingan. Lord, we speak healing right now in the name of Jesus. May mga family kami, Panginoon, na may mga sakit, Lord God. We speak healing right now, Lord God, through prayer. Lord, because nothing is impossible with you, Panginoon. Lord, sinasabi ng mundo, imposible, pero sa iyo, Panginoon, wala pong imposible, Panginoon. And we have faith in you, Lord Jesus. Maraming pong salamat, Lord God. Bigyan mo po ng katatagan, ng kalakasan, ng pag-asa, Lord God, ng pananampalataya bawat isang naririto, Panginoon. Tulad ng kay Abraham, Panginoon, gaano man kahirap ang sitwasyon, pipiliin pa rin naming sumunod sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat, Lord God. Ikaw lang ang maitaas sa lugar na ito. Mapasalamatan. Cover each of us with your mighty blood. In Jesus' name, this we pray. Amen. Mari na po tayo mo po. Praise God.